Pare, 2 linggo na mula nang ilibing namin si Mama. Ako na lang ang naiwan dito sa luma naming bahay sa may kawayan. Yung mga kapatid ko may sarili ng pamilya. Ako bilang bunso at single pa ang naitasang mag-asikaso ng mga naiwan. Ang unang gabi ko na mag-isa, yun ang pinakamabigat. Ang bawat lagitik ng kahoy, ang bawat ugong ng hangin, parang multo ni Mama. Pero hindi yun ang nakakatakot. Ang nakakatakot, yung kinaumagahan. Nagising ako sa sikat ng araw. Bumangon ako, dumiretso sa banyo. Sinubukan kong pihitin ang doorknob. Nakalak. Nagtaka ako. Hindi ako naglalak ng pinto ng banyo. Siguro sa pagod ko, hindi ko namalayan. Binuksan ko yung maliit na trangka at lumabas. Pumunta ako sa kusina para magkape. Pagpihit ko sa pinto ng kusina, nakalak din. Yung dislide na deadbolt, yung tarugo, nakasara. Imposible. Ako lang mag-isa sa bahay. Isa-isa, sinubukan ko ang lahat ng pinto. Yung pinto ng kwarto ni Mama, nakalak. Yung pinto sa likod bahay, nakalak. Yung pinto ng 2 guest rooms na hindi na ginagamit, parehong nakalak. At ang pinakamatindi, yung main door sa harap, yung 2 malalaking pinto na may 3 deadbolt, lahat nakalak. Lahat sila nakalak mula sa loob. Kinilabutan ako. Baka si Mama, sa sobrang pagkakasanay niya, ginawa niya yun bago siya umalis. Isang huling ritual. Yun ang sinabi ko sa sarili ko para hindi ako mabaliw. Pero habang isa-isa kong binubuksan ng bawat trangka, parang may bumubulong sa akin. Hindi. Hindi si Mama ang gumawa nito. Hindi yun isang beses lang nangyari. Naging araw-araw na ritual na. Sa bawat umaga paggising ko, kailangan kong libutin ang buong bahay para buksan ang lahat ng 7 nitong pinto. Sa una nakakainis. Ang aga-aga, yun agad ang trabaho ko. Pero habang tumatagal, ang inis ay napalitan ng isang gumagapang na takot. May pattern. Yung pinto ko, palaging huling nilalak. Para bang sinisigurado muna na tulog na ako bago isara ang lahat. Sinubukan kong magbuyat. Nag-abang ako sa sala, nagbabasa ng libro. May hawak na tasa ng kape. Pero wala. Sa sobrang antok, nakakatulog ako sa sopa. At paggising ko, yung pinto ng sala papuntang kusina, nakalock na. Yung main door, nakalock na. Sinubukan kong iwanang nakaawang ang isang pinto. Yun sa kwarto ni Mama. Kinagabihan, bago ako matulog, sinilip ko. Nakaawang pa. Pero paggising ko, sarado na ito at nakalak. Kung sino man o anuman ang gumagawa nito, matiyaga siya at malakas. Yung ibang tarugo, kalawangin na at mahirap igalaw. Pero sa umaga, lahat sila bagsak na para bang isang malakas na kamay ang nagsara sa kanila. Ang bahay namin, na dati isang lugar ng mga masasayang alaala, ay unti-unting nagiging isang palaisipan. At sa bawat umaga, sa pagbubukas ko ng bawat pinto, para akong isang bilanggo na sinusubukang humanap ng labasan para lang malaman na kinabukasan, ikukulong na naman ako ulit. Bukod sa mga pinto, may isa pa akong napansin. Ang hangin. Ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Binubuksan ko ang lahat ng bintana sa umaga. Umaasa akong papasok ang sariwang hangin mula sa hardin. Pero parang may hindi nakikitang pader. Ang hangin sa labas, naiiwan sa labas. At ang hangin sa loob, nananatiling mabigat, luma at hindi gumagalaw. Parang hinina ng isang matandang natutulog. Minsan, may naaamoy akong kakaiba. Amoy ng sampagita at kamuning.
Yung mga paboritong bulaklak ni Lola na matagal nang patay. Ang amoy, mahina lang, pero parang nanggagaling sa lahat ng sulok ng bahay. At yung musika. Isang gabi, habang nagbabasa ako, may narinig akong tunog. Isang kundiman. Mahina lang, parang galing sa isang lumang radyo o ilaw. Nanggagaling sa kwarto ni Mama. Dahan-dahan akong lumapit. Pagbukas ko ng pinto, tumigil ang tunog. Walang radyo, walang kahit ano. Nangyari ulit yun. Sa ibang kwarto naman. Sa sala. Palaging isang lumang kanta. Ang mga paborito ni Mama. Ang bahay na ito, parang may sarili na siyang memorya. At ayaw niyang kalimutan. Ayaw niyang palitan ng bago ang mga lumang kanta, ang lumang amoy, ang lumang hangin. Ayaw niyang palitan ang mga alaala ni Mama. At parang ayaw niya rin akong paalisin. Magandang umaga, bahay. Matutulog na kami, ha? Maging mabait ka. Naalala ko, yan ang palaging sinasabi ni Mama. Kinakausap niya ang bahay, ang mga pader, ang mga pinto. Noon para sa akin, isa lang yon sa mga quirks niya. Isang matandang nag-iisa na kinakausap ang sarili. Naalala ko rin, si Mama bihira nang lumabas ng bahay sa mga huling taon niya. Palaging may dahilan, masakit ang tuhod, mainit sa labas, mas masarap daw sa bahay. Nagiging isang ermitanyo siya at ang kaharian niya ang bahay na ito. At ang mga pinto, sobrang obsessed niya sa mga pinto. Palaging dapat nakasara. Ang pinto, dapat laging sarado para hindi makapasok ang masasamang hangin. Sabi niya, akala ko yung mga lamok at langaw ang tinutukoy niya. Pero ngayon, habang ako ang nakatira dito, habang ako ang nagbubukas ng mga pinto tuwing umaga, parang nagkakaroon ng ibang kahulugan ng lahat. Yung pagkausap niya sa bahay, hindi yun kabaliwan. Isa yung pag-aalaga o pagpapaamo. Yung pag-ayaw niyang lumabas, hindi yun dahil sa katandaan. Baka dahil ayaw siyang paalisin. At yung pagsasara ng pinto, hindi para walang makapasok, kundi para walang makalabas. At yung tinutukoy niya, hindi ang masamang hangin, kundi kami. Ang pamilya niya, ang mga tao sa loob. Ang ginagawa niya pala araw-araw ay isang negosyasyon, isang maingat na pakikipag-usap sa isang bagay na uhaw sa pagsasama, isang bagay na ayaw maiwang mag-isa. Dumating si Tita Elena, ang kapatid ni Mama, para bisitahin ako, para kamustahin at para kumuha ng ilang gamit ni Mama. Pagpasok pa lang niya sa bahay, naramdaman ko agad ang pagkailang niya. Ang bigat pa rin ng hangin dito, sabi niya, habang pinapaypayan ng sarili. Ganyan talaga, tita, luma na kasi, sabi ko. Habang naghahalukat kami ng mga lumang damit, napansin niyang nakasarado ang lahat ng pinto. Bakit mo naman isinarado lahat ng pinto, Isabel? Buksan mo yung iba para pumasok ang hangin. Bago pa ako makasagot, ako na mismo ang sumubok buksan ng pinto ng kwarto. Nakalak. Tanhaling tapat, pero nakalak. Napulunok ako. Naku tita, baka nanigas lang yung lock. Tinignan niya ako.
Isang tingin na puno ng kahulugan. Isabel, sabi niya, hindi ka ba natatakot dito mag-isa? Hindi naman po. Pagsisinungaling ko. Bumuntong hininga siya. Umupo siya sa kama. Alam mo, yang bahay na yan, mana pa yan sa lola natin. At sabi ng lola, ang bahay na ito, mapagmahal. Masyadong mapagmahal. Kapag minahal ka niya, ayaw ka na niyang paalisin. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang lola natin, dito na namatay. Ang lolo mo, dito rin. At ang nanay mo, hindi na rin halos lumabas hanggang sa huli. Sabi niya, parang ayaw kang paalisin ng bahay ng nanay mo, Ija. Kaya mag-ingat ka. Baka sa susunod, ikaw na ang ayaw niyang pakawalan. Ang mga salita ni Tita Elena ay parang multo na sumunod sa akin. Ikaw na ang ayaw niyang pakawalan. Dahil sa takot, nagpapasya ako maglinis ng todo. Isang paraan para ipakita sa bahay o sa sarili ko na ako ang may kontrol. Habang nililinis ko ang pasilyo sa second floor, napansin ko ang isang maliit na pinto sa dulo na hindi ko pa nabubuksan. Palaging nakalak, sabi ni Mama dati. Bodega lang yan ng mga sira-sirang gamit. Kinuha ko yung mga lumang susi na nakasabit sa kusina. Pagkatapos ng ilang subok, may isang gumana. Bumukas ang pinto. Hindi yun bodega. Maliit lang na kwarto. Walang bintana, pero hindi ito puno ng kalat. Malinis. At sa gitna, nakatayo sa isang antigong cabriolet stand, ay isang malaking salamin. Ang frame nito, yari sa kamagawong, na may mga ukit ng dahon ng sampagita at bulaklang ng gumamela. Ang salamin mismo, medyo malabo na sa katandaan. May mga itim na mantsa sa gilid. Sa harap ng salamin, may isang maliit na bangko na nakaluharan. At sa sahig, may mga bakas ng natuyong kandila. Para itong isang maliit na kapilya, isang altar. Nilapitan ko ang salamin. Nakita ko ang refleksyon ko. Pero parang may delay. Itinaas ko ang kamay ko. Pagkatapos ng isang segundo, itinaas din ng refleksyon ko ang kamay niya. At yung hangin, yung mabigat at lumang hangin na nararamdaman ko sa buong bahay, dito pinakamabigat. Nanggagaling ito sa salamin. Para bang ito ang baga ng bahay at ang bawat hininga nito ay nagmumula sa makintab ngunit madilim na ibabaw nito. Ito ang puso. Ito ang sentro ng lahat. Sa ilalim ng luhuran, may isang maliit na kahon. Binuksan ko. Sa loob, isang maliit na diary. Balot sa balat ng hayop. Ang talaarawan ng lola sa tuhod ko, si Lola Consuelo. Ang nagpatayo ng bahay. Ang mga unang pahina, puno ng pag-asa. Ang pagpapatayo ng bahay para sa kanyang pamilya. Pero ang tono'y nagbago noong panahon ng giyera. Nakatakas kami mula sa mga Hapon, sulat niya. Nag-iwan sila ng kamatayan sa buong bayan, ngunit ang aming pamilya ligtas dahil sa kanya. Sa mga sumunod na pahina, ikinuwento niya ang isang ritual na ginawa niya sa kasagsagan ng takot. Isang gabi, nag-alay daw siya ng sarili niyang dugo sa harap ng salamin. Tinawag niya ang isang bantay ng tahanan, isang sinaunang espiritu ng lupa na nangako ng proteksyon. Ang kasunduan ay simple. Sulat niya,
Ang bahay na ito ay magiging isang ligtas na kanlungan para sa aking dugo. Walang anumang panganib mula sa labas ang makakapasok dito. Ang kapalit ay ang aming pananatili. Ang bahay ay magiging isang paraiso, ngunit isa ring hawla. Ang bantay ay mapagmahal, ngunit mapag-angkin. Ang salamin ang kanyang mata at puso. Habang nandito kami, malakas siya. Kapag sinubukan naming umalis, manghihina siya. At hindi siya papayag. Naintindihan ko na. Ang mga pinto na nagsasara gabi-gabi, hindi yun para hindi kami makalabas. Yun ang paraan ng bantay para isara ang pinto laban sa panganib ng mundo sa labas. Isang aksyon ng pag-ibig. Isang pag-ibig na nakakasakal. Isang pag-ibig na nakakulong. Kami ang kanyang kayamanan. At ang isang kayamanan ay hindi dapat inilalabas ng baul. Ngayong alam ko na ang katotohanan, mas naging agresibo ang bahay o ang bantay. Ang mga pinto, mas mahirap nang buksan sa umaga. Ang amoy ng sampagita, mas matapang. At ang salamin, nagsimula na itong magpakita ng mga bagay-bagay. Isang gabi, napadaan ako sa tapat ng silid. Nakabukas ang pinto, kahit sigurado akong isinara ko ito. Nakita ko ang sarili ko sa salamin. Pero yung refleksyon ko, hindi nakatingin sa akin. Nakatingin nito sa bintana na para bang may hinihintay. Dahan-dahan, ngumiti ito. Isang malamig at kontentong ngiti. Napaatras ako, pero pinilit kong tumingin ulit. Ang refleksyon ko ay ako na ulit. Pero sa likod nito, sa malabong parte ng salamin, may iba pang mga figura. Ang refleksyon ni Mama, nakaupo sa isang silya. Ang refleksyon ng lolo ko, nakatayo sa sulok. Lahat sila naroon. Mga multo na nakakulong hindi sa bahay, kundi sa refleksyon nito. Ang salamin ay hindi lang pala mata ng bantay. Ito rin ang kanyang koleksyon. Bawat miyembro ng pamilya na namatay sa bahay na ito, isang piraso ng kanilang kaluluwa ay naiiwan sa loob. Nagiging parte ng lakas ng bantay. Nagiging mga kasama niya sa kanyang walang hanggang pagbabantay. Si Mama, nandito pa rin. At sa pagtingin ko sa refleksyon ko na numingiti ng mag-isa, naintindihan ko, ayaw ng bantay na makuha lang ang isang kiraso ng kaluluwa ko kapag namatay ako. Gusto niya akong makuha ng buo. Ngayon na. Hindi ko na kaya. Kailangan kong umalis. Isang umaga, pagkatapos na nakakapagod na ritual ng pagbubukas ng mga pinto, nag-impake ako ng isang maliit na bag. Damit, wallet, cellphone. Yun lang. Tatawagan ko na lang ang mga kapatid ko kapag nakalayo na ako. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa main door. Ang puso ko kumakabog ng sobrang bilis. Hinawakan ko ang doorknob. Pinihit ko. Nakabukas. Itinulak ko ang pinto. Hindi bumukas. Sinubukan ko ulit. Itinulak ko ng bukong lakas. Parang isang pader na bato. Sumilip ako sa bintana sa tabi. Nakita kong nakaangat ang lahat ng tarugo. Pero ayaw bumukas. Tumakbo ako sa likod bahay. Ganon din. Ang pinto ayaw gumalaw. Ang mga bintana sinubukan kong buksan. Ang mga rehas na dati may konting espasyo ay parang nagsiksikan at sumikip. Ang bahay, ayaw na akong paalisin. At narinig ko sila, mga bulong mula sa mga pader, sa sahig, sa kisame,
Ang boses ni Mama, ang boses ni Lolo, ang boses ni Lola Consuelo, lahat sila nagsasalita ng sabay-sabay. Dito ka lang, Isabel. Ligtas ka dito. Huwag mo kaming iwan. Mahal ka namin. Napaupo ako sa sahig, napasigaw. Ang pag-ibig nila, ang pag-ibig ng bahay ay isang malaking nakakasakal na yakap. At ngayon, hinihigpitan na nito ang hawak. Lumipas na ang 6 na buwan. Dumating ang Pasko. Umuwi ang mga kapatid ko at ang kanilang mga pamilya. Sinalubong ko sila sa pinto. Ang sabi nila, namayat daw ako. Pero parang mas naging kalmado. Mas naging presidential. Biro ng kuya ko. Ang ganda ng bahay, Isabel. Ang linis. Sabi ng hipag ko. Parang mas bumata tignan. Ngumiti lang ako. Inaalagaan ko kasi. Masaya ang Pasko namin. Puno ng tawanan. Puno ng kwentuhan. Pero napansin kong hindi na nila binubuksan ang mga pinto. Mas gusto nilang manatili sa loob. Mas komportable raw. Mas homey. Isang gabi, bago sila umuwi, nilapitan ako ng pamangkin kong babae, si Abby, 10 taong gulang. Tita Isabel, sabi niya, pwede po bang dito na lang ako matulog? Ayoko pa pong umuwi sa Maynila. Mas masarap po dito. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti. Mana sa akin, mana sa dugo ni Lolo Consuelo. Gumiti ako. Isang malamig at kontentong ngiti na napanood ko dati sa salamin. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Oo naman, Abby. Pwedeng pwede. Dito ka lang. Ligtas ka dito. Pag-alis nila, naiwan si Abby. At nang gabing yun, habang mahimbing siyang natutulog sa guest room, dahan-dahan akong lumapit sa pinto niya at marahang isinara ang tarugo. Pagkatapos, isa-isa, isinara ko ang lahat ng pinto sa bahay. Hindi na ito isang nakakatakot na ritual, isa na itong kilos ng pag-aalaga. Dahil ako na ang bagong bantay at ang pamilya ko, kailangan kong protektahan. Kailangan kong siguraduhin na hindi na sila aalis.